Proyekto Helmo. Tiningnan ko siya. May mga sugat siya sa dibdib na mga sugat ng kuko. Parang kalmot. Bigla kong naalala ang taong lobo nun. Siya yun, Sir Seth. Alam ko na aswang ito. At ito siguro yung sinasabi nilang gabunan. Tinanong ko siya kung bakit niya ako ibinalik sa kampo pero huni ng aso lamang ang naririnig ko. Angil lamang talaga. Parang galit na nasasaktan ito. Yun lamang, tumalima na siyang tumakbo pabalik sa pinanggalingan namin. Dali-dali akong tumakbo papuntang kampo nun. Tumawag ako sa radyo sa mga kasamaan ko na naroroon na ako sa kampo. Hinahanap nila ako kaya sila natagalan. At nang makatawag na ako ay dali-dali na silang bumalik sa kampo nun. Nagalit ng husto ang dalawa naming leader pero nang sabihin ko sa kanila ang buong pangyayari, halos hindi sila makapaniwala. Dahil sa totoo lang, hindi ko kayang bumalik sa kampo ng ganun kabilis, Sir Seth. Kaya nagpasalamat na lamang kami na hindi ako nasaktan. Konting galos lang. Yung kasama naming si Rick, siya ang maraming sugat nun. Dahil siya talaga ang inatake ng halimaw. Si Chris konting sugat lang din dahil nang sunggaban siya ng aso, agad niya itong pinuntayan ng saksak. Dahil nabitiwan niya ang kanyang armas kaya nang bitiwan siya ng halimaw na yon, sigaw siya ng sigaw habang tumatakbong pabalik sa amin. Ang hindi ko maintindihan kung bakit dinepensa ako ng hayop na yon. 2 beses niya akong tinulungan. Nung sinabi ko kay Dan ang lahat, agad akong biniro na, wow, may karibal na pala ako, no? Ano yung laban ko? Habang nakatawa yon. Alam ko, sir, na gusto akong ligawan ng buddy ko pero lagi ko siyang binabara dahil mahirap na. Ayokong magkagusto sa partner ko. Dahil sa totoo lang, brother lang talaga ang turing ko sa kanya. Gusto ko namang malaman kung sino yung halimaw na tumutulong sa akin noon. Naging palaisipan ko talaga ito. Naisip ko na gusto ko siyang makita at makausap kaya isang desisyon ang binuo ko noon. Bahala na pero bukas na bukas din, babalik ako sa lugar na yon para mag-imbestiga. Gusto ko siyang makita at malaman kung ano ba talaga ang mga nakatira sa bundok na yon. Sabado ng umaga, 6:30. Kunwari ay magja-jogging na naman ako. Naka-short ako at t-shirt na uniform. Dala ko yung double blade ko at ang aking 45 baril. Tinago ko ito sa bewang ko. Palingalinga ako habang tumatakbo, palibot sa aming munting gym. Pagbalik ko sa harap ay dumiretso ako palabas nun. Para akong magnanakaw na gumapang sa damuhan para walang makakita sa akin. Alam kong mapanganib ang gagawin ko. At maliban pa doon, pag may nakalata at magsumbong sa officer namin, talagang mapaparusahan ako. Umiral kasi ang ugali kung gusto kong malaman ang sagot sa tanong ko. Kailangan ko talagang agad-agad yun, Sir Seth. At hindi ko alintana ang kalalabasan nun. Yun ang isa sa mga kahinaan ko. Matigas ang ulo ko kaya kahit ayaw ng mama ko na magpulis ako, ito talagang kinuha kong kurso nun. Pagkarating ko doon sa mapunong parte,
Agad akong nagsaliksik. Palingalinga. Hinanda ko ang baril ko at nilingon ko ang kampo. Hindi na nila ako makikita nun. Dali-dali akong pumasok sa kakahuyan. Paakyat na ako nang biglang may humila sa akin. Mabilis ang galaw niya kaya hindi ko siya napansin at bigla niya akong hinawakan sa bewang nun. Dali-dali ko siyang inapakan sa paa niya at tinadyakan. Napasikdo siya nang sipain ko siya ulit. At bigla itong nagsalita ng, "Ang lakas mo pala." Nagkatinginan kami at nabigla ako sa nakita. Siya yung lalaking nagligtas sa akin. Halos magkasabay ang tanong namin kung bakit naririto at anong ginagawa mo. Nagulat ang tono ko pero galit naman ang tono niya. "Hindi mo ba alam na mapanganib dito? Lalo pa ngayong nalagasan kami." Kami? Tama bang narinig ko nun? Tiningnan ko siya sa mukha. Diretso sa mata. Pero yumuko ito at nagsalitang, "Bumalik ka na sa kampo nyo. Bago ka pa nila makita dito. Namatay ang 2 kasama namin." "Namin?" Tanong ko. "Kasapi ka nila? Anong uri kayo? Tulisan ba? Gabunan?" Diretsyong tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Yumuko siya pero lumapit ako sa kanya nun. Sabi ko, "Sabihin mo sa akin ang lahat para matulungan namin kayo. Hindi kayo yung misyon namin dito. Mga taong labas o tulisan para bumalik sila sa gobyerno. Kayo, pwede din namin kayong tulungan dahil tao din kayo." Tumingin siya sa akin nun at sinabing, "Oo, tao kami. Pag umaga. Pero halimaw kami paggabi. At yun ang katotohanan sa aming lahi. Marami kami rito. Lahat ng pamilya ko ay ganito. Pumapatay ng tao. Ayaw man namin pero pag sumasapit ang gabi ay nagugutom din kami." Halos sinakluban ako nang narinig ko, Sir Seth. Kung totoo man ang sinasabi niya, may ganito pala talaga. Parang natakot ako bigla sa kaharap ko pero siya yung taong tumulong sa akin kaya alam kong hindi niya ako papatayin. Tinanong ko siya kung bakit niya ako tinutulungan. Hindi siya sumagot. Parang nahihiya siya sa akin nun. "Gusto kong malaman. Sagutin mo ako. Babae ka. Ayaw kong mapahama ka. At kung mananatili ka rito, mapapahama ka lang. Kaya kung pwede, umalis ka na dito." Nakikiusap ang tono niya. "Hindi pwede. Isa itong misyon. Trabaho ko to. Kaya kailangang tapusin namin to." Bigla kong naalala ang taong aso na bumuhat sa akin para ibalik ako sa kampo. Tinanong ko siya, "Ikaw ba yung nagligtas sa akin nung gabi at nung nasugatan ako? Ikaw ba yon?" Hindi na naman niya ako sinagot. Nainis na ako nun kaya sinabi kong, "Wala ka bang isasagot sa akin? Tititigan mo lang ba ako? Gusto kong makipagkaibigan pero kung ayaw mo, baka maging magkaaway tayo." Umatras ako ng konti nun para kung may makita akong may gagawin siya ay makapaghanda ako kagad. Nagsalita siya. "Salamat. Salamat kung makikipagkaibigan ka sa akin. Ako, gusto ko makipagkaibigan kung pwede." Sabay bigay ng kanang kamay niya. "Ako si Oscar.
Nung narinig ko ang pangalan niya, inabot ko yung kamay ko. Sabay sabi ng Scorpio, tawagin niya akong SPO2 Scorpio. Hindi ko alam pero napangiti ako sa kanya. Napakagaan ang pakiramdam ko. Maya-maya ay may narinig kaming nag-uusap noon. Bigla niya akong kinila at nagtago kami sa may damuhan. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya akong yakapin at halos itakip niya sa akin ang buong katawan niya. Kaya naman sinabi kong umusog siya noon at naiipit niya ako pero bumulong ito sa tenga ko na huwag kang gumalaw, huwag kang maingay, maaamoy ka nila. Sa tansya ko, mga 3 dipa ang layo namin sa 2 tao na nag-uusap na yon. Palabas sila sa kakahuyan. Kaya nang medyo malayo na ang dalawa umusog itong si Oscar at humingi ng pasensya. Pasensya ka na. Kung hindi kita yayakapin at dadapaan, maaamoy ka nila. Yung amoy namin, alam na nila yon dito sa loob. Pero kung may bago silang maamoy, sigurado akong hahanapin ka nila at huhulihin. Naging pilya ang utak ko, Sir Seth. Kaya tinanong ko siya na kung huhulihin ako ng kasamahan niya, papabayaan niya ba ako? Umiling-iling ito at sinabing, hindi. Hanggat kaya kong ipagtanggol ka, ipagtatanggol kita. Parang may naramdaman akong init ng pisngi ko nang marinig ko yon. Parang kinilig ako na napahiya. Napahiya ako sa sarili kong tanong. Halika na. Kailangan mo nang bumalik sa kampo nyo. Iahati na kita. Tiningnan ko ang oras nun. Mag-aalas 8:40 na pala. Baka mahahalata ako kaya wala akong nagawa kundi ang sumunod na lamang. Hinatid niya ako sa labasan. At ang sabi niya ay mag-ingat tumano ako. Sa likod ako dumaan pero kanina pa pala ako hinahanap ng body ko kaya nakabantay na siya sa akin noon sa labas ng quarters ko. Saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap ah. Singal niya sa akin. Pinapatawag tayo ni Sir. Sumunod na ako sa kanya noon, sa tanggapan ng officer. Kinausap kami ni Sir Edwin na ipo-pull out niya muna kami ni Buddy Dan at ipapadala niya muna kami sa Iloilo. Dahil kailangan na may gagawa ng report noon. At para na rin may mag-training sa mga baguhan. Kaya wala akong nagawa kundi sundin ang utos ng nakakataas sa amin. Agad kaming nag-impake ng gamit noon. Ang sabi ni Dan, baka mga 2 buwan kami doon. Kaya parang bumigat ang loob ko. Ganito ang buhay pulis at sundalo. Walang permanenteng lugar, parang paiba-iba ang mga kaibigan. Napatingin ako sa kakahuyan. Parang naramdaman ko ang bigat na, ewan ko ba. Pero parang may nararamdaman akong nakakapanghinayang. Hindi lang man ako nakapagpaalam sa bago kong kaibigan nun. Sumakay na ako sa service namin. Nagpalinga-linga ako sa tabi ng daan na baka masulyapan ko ang bago kong kaibigan pero wala. Hanggang sa umabot na kami sa kalsada. Gabi na kaming nakarating sa Iloilo kaya nagpahinga na muna kami. Kinaumagahan, sumabak agad kami sa misyon. Maraming training na dumating kaya naging busy kaming lahat. Tama si Dan. Tumagal kami doon ng halos 3 buwan. Sa totoo lang, Sir Seth, ay boring ang buhay ko kapag walang hirap o bakbakan. Mainipin ako. Gusto ko laging may thrill ang buhay ko.
Kaya laking tuwa ko nang nakatanggap kami ng balita na pinapabalik na kami sa kampo. Na-excite ako nun, Sir Seth. Parang gusto ko makabalik kaagad kami sa biyahe. Parang inip na ako kaya nagpapatugtog na lamang ako ng mga kanta. Hapon na kami dumating. Pagkababa ko sa sasakyan ay agad akong lumabas. Gusto kong pumunta sa Kakahuyan. Gusto kong kamustahin ang kaibigan ko pero pahapon na. Kaya sabi ko ay ipagpabukas ko na lamang. Baka pupunta rin ito doon. Sumunod na araw, nagtatatakbo kami ni Dan nang nagsalita sa akin si Dan na nung wala umano kami. Sinugod ng mga aswang ang kampo. Pero hindi sila nakapasok dahil nakahanda sina Sir Edwin. Meron umanong tumulong sa kanila na nagsabi na maging alerto ang mga ito dahil sa gabi ay merong susugod sa kampo. Halos lahat umano ay napatay nila pero meron namang nakatakbo. Kinabahan ako noon. Naalala ko kaagad si Oscar. Kung kamusta siya. Baka isa siya sa mga nasawi. Halos hindi na ako mapakali sa nalaman ko. Alalang-alala ako. Tiningnan ko ang Kakahuyan. Wala akong makita. Dati, lagi ko siyang nakikita sa malayo. Alam kong siya yon. Ang lalaking nakatingin palagi sa kampo pero pagkabalik ko ay wala na talaga akong makitang nakatitig sa akin noon. 3 araw na ganon. Palaging hinihintay kong may makikita ako pero wala. Kaya sabi ko ay pupuntahan ko na naman siya ng hapon. Mga bandang 3:00, lumabas ako. Dali-dali ako noon. Sinabi ko na lamang na may bibilin lamang ako sandali. Kaya naman walang nakapansin sa akin na nasa Kakahuyan na pala ako. Dali-dali kong nilakad paakyat hanggang nakaabot ako sa may sapa noon. Alam kong medyo malayo na ako sa kampo at malapit na ako sa lugar ng mga kinikilalang gabunan. Halos kinakabahan man pero kailangan kong mahanap ang kaibigan ko. 3 beses niya akong sinagip pero ako ay walang nagawa. Nang palusong na ako sa sapang yon, biglang may tumawag sa akin at paglingon ko. Si Oscar. Dali-dali niya akong hinawakan sa kamay at hinila sa puno ng kahoy. Pabulong ang boses niya na nagtanong na kung ano na naman ang ginagawa ko doon. Pero halos ayaw niyang bitawan ang mga kamay ko noon. Niyakap niya ako ng mahigpit at pagkatapos ay humingi siya ng pasensya. Ako naman ay parang hindi makagalaw. Sinabi niyang karamihan sa kalahi niya namatay, pati na yung kapatid ng tatay niya. Kaya iilan na lamang sila ang natira doon. Ang iba ay umalis na lamang pero siya at ang nanay at tatay niya at ang 2 kapatid ang naiwan. Gusto na ring lisanin ng kanyang pamilya ang lugar na yon. Kaso nag-aalangan sila kung saan sila pupunta. Hinanap kita ng gabing sinalakay kayo. Pero hindi kita nakita. Akala ko kung nasaan ka na o kung may nakahuli sa'yo. Buti na lang wala ka dito. Buti na lang hindi ka kasama sa pumatay sa mga kalahi ko. Ako ang tumulong sa kasamahan mo dahil akala ko naroroon ka. Ayoko may masamang mangyari sa'yo. Naging traidor ako sa kalahi ko. At dahil sa akin ay maraming namatay. Hindi ako makasagot sa kanya. Hingi lamang ako ng hingi ng tawad noon. Naawa rin ako sa kanya pero sa mga kasamahan ko syempre ayoko rin may mapahamak noon. Kinausap ko na lamang siya na kung gusto niya ay kausapin ko ang mga kasamahan ko at kakausapin niya rin ang pamilya niya na wag nang mag-away-away pa. Pwede namang magkaisa tayo, di ba? Puro tayo mga Pilipino. Magtulungan na lang tayo, Oscar.
Hindi kami titigil sa pagsupil ng mga masasama. May tungkulin kaming dapat sundin. Hulihin namin ang mga namimerwisyo sa lipunan. At ang pagpatay ng taong inosente ay kasalanan niya ni Oscar. Tumango siya at sinabing, "Sige, kakausapin ko silang lahat na naiwan. Gusto ko rin wala ng away." Dama ko ang sinseridad ni Oscar noon. Hinawakan ko ang kamay niya. Sinabi ko na, "Oscar, pwede ba tayong magtulungan para maayos natin yung lahat na to?" Tumango ito at ngumiti. At dahil sa pahapon na noon ay minabuti ko na bumalik na ako sa kampo. Hinatid ako ni Oscar. At habang naglalakad kami ay humihingi ako ng tawad. "Sorry kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Nung nagkita tayo at pagbalik ko sa kampo, yun din yung araw na ipinadala ako sa Iloilo. Kaya wala na akong oras na bumalik dito at magpaalam. Ayos lang umano yun. Mas maganda umano na wala ako doon. Dahil 2 araw nang umalis ako ay yun yung araw na sinugod ng kalahi niya, yung kampo. Ang dahilan nun ay gusto ng mga ito na maghiganti. Bago kami nagkahiwalay ni Oscar, hinawakan niya na mahigpit ang kamay ko na parang may sasabihin siya. Pero hindi na natuloy pa. Tinawag ako ni Dan at Chris nun. Halos patakbong sumalubong ang mga ito sa akin. Alalang-alala. Halos pasigaw pa ang salita ni Dan na, "Ano ka ba, buddy? Alam mo bang delikado yung pagpunta dyan?" Tiningnan nila si Oscar na nagtatanong, "Sino tong kasama mo?" Kaya pinakilala ko sila. Halos kalad ka rin ako ng 2 papasok sa kampo noon. Kaya sumenyas na lamang ako kay Carlos ng paalam. Mabilis na inakay nila ako. "Ikaw babae, mapapahamak ka talaga sa ginagawa mo," sambit ni Dan, habang si Chris ay patangu-tangu lang. Hindi na ako nakipagbangayan sa kanila. Sumunod na lamang ako. Pagdating namin sa kampo, kinausap ko kaagad sila tungkol sa napagkasunduan namin ni Oscar. Nung una, ayaw talaga nilang makinig pero pinaintindi ko sa kanila ang lahat na walang mangyayari kung patuloy na mag-away kami dahil hindi naman sila yung target namin dito. Pwede naming tulungan sila. Kaya sabi ko ay tulungan nila ako. Ako na kako ang bahalang magpaintindi sa 2 naming officer. Kaya nung gabi ding yun, kinausap ko sila Sir Edwin. Ayaw pumayag ng 2 officer namin. Pero nung huli ay nakumbinsi ko rin yung mga ito. Bali ang usapan ay magkikita-kita kami sa labas sa kakahuyan. Doon kami mag-uusap-usap. Kaya nung umaga ay sinamahan ako ni Chris at Dan na punta namin si Oscar. Alam kong kinakabahan ng 2 kong kasama. Halos kampante naman ako. Pero nang palapit na kami sa sapa, may biglang sumigaw ng, "Anong ginagawa niyo dito?" Mabagsik yan. Halos nanlilisik ang mga mata. Mabilis na tinutukan ni Dan at Chris ng kanilang baril ang nilalang na ito. Pasigaw ako na, "Wag! Kasama siya ni Oscar." Nung narinig niya ang binanggit ko na pangalan, napatingin ang babae sa akin at tinanong ako na, "Kilala mo ang kapatid ko?" "Kaibigan ko siya. Nandito kami para kausapin namin ang pamilya mo." Tinanong ko kung nasaan si Oscar noon. Agad naman itong dumating. Tinawag niya ang kasama niyang babae. "Alma, wag mo silang galawin. Hindi sila ang ating kaaway. Nandito sila para makipag-usap sa atin." Kumalma ang babae na tinawag niyang Alma. Totoong pangalan nilang binigay ko.
sabi ni Oscar. Kami yung sinabi niyang makikipagkaibigan sa kanila. Ang sabi ko, na gusto naming makipagkaibigan para matigil na ang away sa pagitan namin. Dinala nila kami sa bahay nila. Medyo malayo pero nandun na yon. Kumbaga, napasubo na kami nun. Ang plano sana naming tatlo, si Carlos lamang ang kakausapin namin. At ipapaalam na pumayag na makipag-usap ang officer namin pero nandun na kami kaya wala nang urungan nun. Nung dumating kami sa lungga nila, may mga iilan kaming nakita na nakatingin lamang sa amin. Sabi ni Oscar, "Huwag kayong mag-alala, hindi sila kaaway. Mga kaibigan ko sila." Nakita naming may dalawang lalaki na palapit sa amin at nagsalita na, "Kayo ba ang pumatay sa mga kasama namin?" Tanong sa amin. Sumabat si Oscar. "Manahimik muna kayo." Nagsalita ako na, "Iniimbita namin kayo sa kampo. Doon na tayo mag-usap-usap. Walang away na mangyayari doon." Kumalma sila pagkatapos nun. Sumunod sa amin ang 5 lalaki at kasabay ay ang kapatid at nanay ni Oscar. Pinapasok namin sila. Binigyan na makakain at inumin. Pero tumanggi sila. Sabi ay pag-usapan na umano ang dapat pag-usapan. Sa madaling salita, nagkasundo na. Wala nang sasalakay sa kampo. At dahil alam na namin na sila ang nakatira doon sa liblib, iiwas na lamang kami doon. Pero may pinakiusap si Sir Edwin na wala silang bibiktimahin sa lugar na yon. O kung papayag sila, ay may kakilalang manggagamot si Sir Edwin. Kahit na matagal na proseso umano, basta gumaling lamang sila, tutulungan sila makapamuhay ng normal. Si Sir Edwin ay taga Mindanao at kilala na magaling na manggagamot ng aswang ang kanyang angkan. Kaya handa ito na tulungan sila. Kung gusto nila. Dadalin umano niya ang 2 tiyuhin niya doon para gamutin ang gustong magpagamot. Naging maayos ang usapan. Nagsalita ang tatay ni Oscar na kung sino ang gustong magpagamot ay mananatili umano sa lugar na ito. At ang hindi, mabuting lumipat na. Naging sang-ayon naman sila dahil sabi nila, napapagod na rin umano silang mamuhay ng ganon. Kaya pagkatapos ng 1 linggo, nag-leave si Sir Edwin, umuwi sa Mindanao, para sunduin ang kanyang tiyuhin na manggagamot. Nang bumalik si Sir Edwin, ay dala na niya ang mga tiyuhin niya na mga antingero umano at nanggagamot talaga ng mga kinulam at ng mga aswang. Sumunod na araw, nagpagawa ng kulungan ng tiyuhin ni Sir Edwin. Gusto nila, agad-agad na umpisa ng misyon. Bali halos wala na ring gulong nangyari sa lugar na yun kaya ang ginagawa namin ay nagbabantay na lamang sa kampo. At ito na nga, pinatawag na ni Sir ang mga bagong kaibigan namin. Unang ginamot ang nanay at kapatid ni Oscar. Kapag tinuturo sila ng daliri ni Mang Paeng at Mang Karding na mga manggagamot nun, ay parang nanghihina at nasasaktan sila. Hanggang sa sumuka sila ng parang bato na maitim. At pagkatapos nilang sumuka ay nilagay sila sa kulungan. Inobserbahan kung ano ang gagawin nila sa gabi. Pero mula nang sumuka sila ng bertud hanggang gabi ay natulog lamang sila habang binabantayan namin nun. Kinaumagahan ay pinakain sila, pero lugaw lamang muna. Kaya ang sumunod na ginamot ay si Oscar at tatay niya. Ganon din ang ginawa. Dinasalan at dinuro-duro sila ni Mang Paeng at Mang Karding
Sumuka si Oscar ng itim na bato pero hindi ang kanyang tatay. Sabi ni Mang Karding, medyo mahirap umano na pasukahin ng tatay ni Oscar dahil siya ang pinanggalingan ng lahat ng bertud nilang magpamilya noon. Kaya nilagay muna siya sa may kulungan. Pinalabas na yung ina at kapatid ni Oscar dahil ang sabi ng manggagamot ay okay na sila. Magpapalakas na lamang umano kaya doon muna sila mananatili sa kampo. Hindi sila pinababalik doon habang nagpapagaling dahil delikado sila kapag bumalik sila sa bahay nila sa kabilang sapa. Kinabukasan noon, medyo malakas na si Oscar. Yung ibang kasama ni na Oscar ay ginamot na rin kasama ng tatay nila. Sa gabi, ang mga hindi pa gumaling ay nagiging halimaw. Doon ko nakita ang totoong mukha nila. Kapag nagpalit ang kanilang itsura ay parang nasasaktan din sila, Sir Seth. Umuungol sila habang umiiba ang kanilang mukha. At pag naging halimaw na sila, ay napakapangit na nilalang. Nakakatakot. Kusang tumutubo ang kanilang pangil. Humahaba ang mga kuko. Ang hindi ko nakita ay yung sinasabi ng iba na may langis o lana na nilalagay nila sa katawan nila. Ang kalahi ni na Oscar, walang nilalagay na ganon. Kusa lamang silang nag-iiba ng anyo. Nagkakaroon ng balahibo sa katawan. Kusang tumutubo na kagaya nga ng sabi ko, parang mga taong lobo. Kasabay sa pag-iba ng kanilang katawan, ay umiiba din ang kanilang templada. Bumabangis, pero pag dinadasalan sila ni Mang Karding at Mang Paeng at dinuduro sila ng mga daliri ng mga ito, halos mamatay ang mga ito sa sakit. Umuungol ng nakakatakot na akala mo'y mga leon. Nanlilisik ang mga mata pero hindi sila tinitigilan hanggat hindi sila humihina at unti-unting babalik sa kanilang taong kaanyuan. Nung mga panahon na yon, ay naintindihan ko na rin kung bakit nananalakay at pumapatay sila. Dahil hindi na nila kontrolado ang utak nila. Parang may nagdidikta sa kanila kung ano ang gagawin nila. Tatlong araw ang nakalipas. Naging maayos na ang kapatid at nanay ni Oscar. Pati si Oscar ay nagiging okay na rin. Malinaw ko lamang, Sir Seth, na siguro sa ibang kwento, kapag gabunan ng tawag ay yung mga matataas na antas ng aswang. Hindi ko lang alam kung ano ba o may pinagkaiba ba sila dito kay Oscar. Lalo na't hindi nila nakokontrol ang pagiging aswang. Kumbaga hindi nila buong nakokontrol yon. Pero syempre, ayon doon sa matandang nakatira sa kung saan kami nakadistino, gabunan ang tawag sa kanila. Paminsan-minsan naman ganun, di ba? Tinatawag na ganito ganon yung uri ng aswang kahit hindi sigurado yung mga taga doon. Subali ayun nga, tumutulong na sila sa loob ng kampo sa paglilinis at pag-aayos ng mga dapat ayusin. Naging normal ang buhay nila kasama namin. Dahil sa nakitaan ng katapangan ni Sir si Oscar noon. Kinausap niya ito na kung gusto ni Oscar na maging isang sundalo. Tutulungan niya ito makapag-training. At dahil sa nakapag-aral naman ng high school si Oscar, tinulungan siya ni Sir Edwin na makapag-training bilang isang sundalo. Sabi pa ni Sir, bago kita ipadala sa trainingan mo, tuturuan muna kita dito. Kumbaga, Sir Seth, huhubugin muna ni Sir Edwin ang katawan niya para hindi na siya mahirapan pa. Naging magkaibigan kami ng kapatid niya na si Alma at ang nanay nila ay binigyan ng trabaho sa loob ng kampo. Si Oscar ay naging isang tagabantay, kung
Kung gabi, pinapalit-palitan lamang siya ng mga kasamaan ko habang patuloy na ginagamot ang kanyang tatay. Naging isang pamilya kami sa loob ng kampong yon. Basta ang alam ko, masaya ako na nakatulong kami sa mga nangangailangan ng tulong. Naging magkakasama kami sa kampo. Hinihintay namin ang paggaling ng tatay ni Oscar. At malapit na ring ipadala si Oscar sa kampo ng mga sundalo para maturuan ito. At ito namang partner ko si Dan ay halos nakalimutan na niya ako na ako ang buddy niya dahil lagi niyang kasama si Alma. Sir Seth, sana ay maibahagi mo itong aking karanasan. Gusto ko lang ipaalam na hindi lahat ng alimaw ay wala ng pag-asa. At masasabi kong dito sa mundo ay naririto pa rin sila. At sana may makatulong sa kanila. Dito ko na lang muna tatapusin ang kwento ko. Pasensya na kung matagal at mahaba ito dahil gusto ko lang ibahagi ang lahat ng napagdaanan ko sa teritoryo ng mga aswang.